Isang mapagpalang oras sa inyong lahat, mga kaibigan. Eto na naman tayo muling nagbubukas sa isang pahina ng buhay. Mga kwentong hango sa tunay na karanasan. May pait, may matamis, at may mga sugat na mahirap maghilom. Ito po ang inyong lingkod, si Loy Imam, dito sa ating programa sa ating Facebook, ang Liham kay Kuya Loy. Ang liham natin ngayong gabi ay nagmula pa sa malayo. Ito ay nagmula sa rehiyon ng Bicol. Sulat ito mula sa isang babaeng nagngangalang Jocelyn. Ang kwento niya, isang pagkakaibigang sinubok ng iisang lalaking nagpatibok sa kanilang mga puso. Sabi nila, ang kaibigan ay ang pamilyang pinili natin. Pero paano kung ang pamilyang pinili mo, siya rin ang kukuha sa kaisa-isang tao na nagpatibok ng puso mo? At paano kung ang lalaking akala mo ay sayo lang, ay matagal na palang hinahati ang inyong mundo sa inyong dalawa? Dear Kuya Loy, tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Jocelyn. Ang sakit po palang malaman na ang taong pinagkakatiwalaan mo ay matagal ka nang ginagawang tanga. Akala ko, aksidente lang ang pagkakahulog ni Linda kay Jason. Akala ko rin isang gabi lang yung nakita ko silang magkayakap. Pero hindi pala, Kuya Loy. Matagal na pala akong inaahas ng sarili kong matalik na kaibigan. Kuya Loy, natuklasan ko sa mga lumang chat nila, noon pa lang bago pa maging kami ni Jason ng opisyal, mayroon na silang ugnayan ni Linda. Habang tinutulungan ako ni Linda na mapalapit kay Jason, ginagamit niya pala yun para mapalapit din siya. At ang masakit, hindi lang pala si Linda ang nanggamit. Si Jason naging sakim din siya, Kuya Loy. Noong hinarap ko si Jason, hindi siya makatingin ng diretsyo. Ang sabi niya, Jocelyn, mahal kita. Pero mahal ko rin si Linda. Hindi ko kayang pumili. Imagine, Kuya Loy, ginawa kaming pagpipilian. Ang matalik na magkaibigan, naging magkaribal dahil sa isang lalaking gustong angkinin kaming dalawa. Matagal nila akong pinaglaruan sa ilalim ng iisang bubong, sa ilalim ng iisang pagkakaibigan. Si Linda hindi na humingi ng tawad. Ang sabi niya sa akin, kung mahal ka talaga niya, Jocelyn, hindi siya titingin sa akin. Pero naging masaya siya sa piling ko habang kasama ka. Doon ko na-realize na wala na ang kaibigang kinakalakihan ko sa Bicol. Ang kaharap ko na ay isang estranghero na handang manira ng buhay para sa sariling kaligayahan. Ayan, nako. Parang nakakapanghina naman ang kwento mo, Jocelyn, no? Ang traidor na kaibigan ay mas masahol pa sa kaaway. Lalo na't matagal na pala itong plano. At si Jason, no?
Hindi pag-ibig ang tawag doon kundi kasakiman. Gusto niyang makuha ang lahat ng hindi iniisip ang wasak na pagkakaibigan ninyo. Nako. Ang payo ko sa inyo ay huwag kang magpakalunod sa galit, Jocelyn, no? Pero huwag mo na ring hayaang maging option ka, no? Ayan mga kaibigan, isang mabigat na gabi para sa ating lahat at dito po nagtatapos ang isa sa ating episode at mag-ingat po tayo. Ayan, kung meron po kayong gustong i-suggest or i-comment dito sa ating programa, dito sa ating liham, ay pwede po kayo mag-comment. And hanggang dito na lamang guys, ito po ang inyong lingkod, si Loy Imam, dito sa ating nag-iisang programa sa ating Facebook, ang Liham kay Kuya Loy.